ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo dumako sa ating balitaan ay atin munang pag-uusapan ang National Family Planning Month na inoobserba ngayong buwan ng Agosto. Upang magkaroon tayo ng isang malalimang diskusyon patungkol sa naturang okasyon ay makakasama natin dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development o CPD, walang iba kundi si Ginoong Lolito Tacardon Jr. DED Tacardon, welcome po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ulit ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa inyo, ma'am, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa. Ayun, maraming salamat po ulit, DED Tacardon, for gracing our program. Dahil nga po, National Family Planning Month ngayong Agosto, nais po naming malaman kung ano po yung istorya sa likod po ng tema ngayong taon na Pamilyang Planado, Panalo, Tara Usap Tayo sa Family Planning. Bakit po ito yung napiling tema para sa taong 2025? Ang Family Planning Month po kasi ay isang pagdiriwang na isinasagawa kada Agosto para bigyan po ng diin at maghikayat ng mga mag-asawa or mga couples natin na ugaliin na magplano ng pamilya. Ang pagplano ng pamilya po kasi ay napakahalaga para masiguro na mapaghandaan at saka may bigay ng bawat magulang, ng bawat mag-asawa yung pangangailangan na iba't ibang pangangailangan ng kanilang anak at sa kanilang sarili din, from basic up to education to health and psycho-emotional needs ng members of the family. Kaya naman ngayon sa Agosto, sinasabi natin na kapag ang isang pamilya ay nakapagplano, mas mataas yung kanilang kayahang maibigay yung kaginhawaan at katiwasayan ng kanilang pamilya. Kaya lagi silang sinasabi nating panalo. Pero ang family planning po kasi ay syempre nagsisimula sa pag-uusap ng mag-asawa, na lalo na sa pagdedesisyon kung ilan at kailan at gaano kadalas silang o yung spacing na tinatawag natin, So hinihikayat din natin dito sa celebration natin na sana magkatuwang or yung pinopromote nating shared decision dapat ng mag-asawa ang pagplaplano ng pamilya. Kaya ang emphasis natin is sana mag-usap, tara mag-usap tayo tungkol sa pagplaplano ng ating pamilya. At nabanggit nyo na rin po ang pagpaplano ng pamilya, na pamilya mismo, ay meron po bang pinipiling edad yung mga diskusyon patungkol sa family planning? Kasi hindi maiiwasan na maidikit yung mga kabataan pagdating po doon sa usaping family planning. Opo, actually yung pagpaplano ng pamilya ay syempre ang inaano natin ay in-emphasize natin ay kahandaan
no, at kaya nga napakahalaga ano na kapag nagbalak ang katuwang o yung magpartner na ng pamilya, dapat sila ay handa. Kaya naman ang ating advokasya is kung hindi pa handa, no, lalo na kung sobrang bata pa sila, sa tingin nila hindi pa nila kaya no na itaguyod yung kanilang pamilya, ay sana may factor in nila no sa pag-uusap sa partner nila. Kaya sa mga kabataan, ang lagi nating pinupursige sa kanila ay mag-aral muna, no, at siguraduhin na kapag sila ay nagdesisyon na magbuo ng pamilya, handa na sila, no. Kaya ang ating usapin sa family planning ay hindi lamang sa mag-asawa na nasa edad. Ang mensahe rin natin sa mga kabataan ay sana, no, bago bumuo ng pamilya ay siguraduhin na handa din sila, no, para maiwasan yung mga pagkakataon na tinatawag natin na may mga unplanned or unintended na mga pregnancy na nagtutulak ano sa kanila ng sitwasyon na kung saan hindi nila napaghandaan yung pagbuo ng pamilya, at minsan nagre-resulta ito doon sa syempre tinatawag nating intergenerational poverty rin, because kapag maaga po silang bumuo ng pamilya, hindi sila nakakapagtapos ng pag-aaral, hindi sila nakapagtrabaho. At syempre, ang resulta nito ay hindi nila kayang ibigay yung pangangailangan ng membro ng pamilya. Kaya pati po sa usapin din sa kabataan, mainam na sa gulang na yan ay nai-instill sa kanila yung preparation at paghahanda sa pagbuo ng pamilya. Kung balak pa nilang abutin yung kanilang pangarap, ay sana mag-asawa sila sa panahon na sila ay handa na. DE Cardon, matanong ko lang din po, bago ko puntahan yung role ng CPD dun sa mga usaping family planning, ano po kaya yung pwedeng gawin ng ibang stakeholders tulad po ng mga magulang at ng paaralan para yun nga po ma-instill po no yung diskusyon patungkol sa family planning sa ating mga kabataan? Opo, ang pagpropromote po ng family planning ay talagang nangangailangan po ng tulong ng lahat ng mga sektor, no, kasi yung pagbuo po ng pamilya ay may mga iba't ibang aspeto, no. Hindi lamang po siya unang-una yung pagsiguro ng pamahalaan na merong mga family planning services na naibibigay po sa mga mag-asawa, ay dapat meron yan sa mga public health facilities. So kaya nandyan ang LGU, nandyan ang DOH. Pero doon sa pangangaral, pagbibigay ng tamang impormasyon at pag-educate sa mga mula pagkabata, yung sa kabataan, nandyan ang mga DepEd, ang paaralan, and more importantly yung mga magulang, no, na sana sa kanilang mga kabataan na instill na rin nila yung kahalagahan ng paghahanda kung sila ay bubuo ng pamilya, and most importantly yung role modeling, no. Dapat nakikita nila sa kanilang magulang yung pagiging responsible parenthood, no, nang sa ganon na nagagabayan din ng tama yung kanilang mga anak. And isa ring syempre ay yung malaking responsibilidad or role sa pag-promote ng family planning ay yung mga sa local government units din, pagsiguro ng mga iba't ibang serbisyo para sa ikakaunlad ng pamilya, no, not only sa mga welfare ng DSWD, but even yung kanilang resiliency pagdating ng mga kalamidad, at other services that can strengthen the resiliency of families. So that means talagang yung pagbuo ng pamilya ay isang nangangailangan ng whole of nation, no, o whole of the society, para maisulong ito. At yun nga po, ano-ano naman po yung mga interventions na ginagawa naman po ng CPD pagdating sa usaping family planning in general? At nabanggit nyo na rin po kanina yung LGU, DepEd, DOH, meron pa po ba kayong mga ahensya o ibang institusyon na kaagapay sa inyong pagsusulong po ng family planning? Tulad nga po na nabanggit ko po kanina, no, we are approaching yung pag-promote ng family planning through a whole of nation approach, na kung saan lahat ng mga government agencies na may role, may stake dito sa advocacy ito ay minomobilize natin, no. Kaya ang role namin sa CPD
ay pag-mobilize ng mga iba't ibang mga ahensya no, na tumulong dito. In particular, binibigyan namin ng ang kakayahan at nagkikipagkatuwang kami sa mga local government units kasi sila po yung sa batas, sila po yung talagang may mandato na magbigay ng family planning services and information. So kami naman po binibigyan namin sila ng sapat na kakayahan through training at saka mga materials na pwede nilang i-promote at mga iba't iba pang pangangailangan para mapalakas po yung kanilang mga programa. At syempre, yung sarili din namin mga advokasya through our social media, through our other platforms sa patuloy na pangangampanya sa kahalagaan ng family planning. At katuwang din po namin dito yung mga CSOs, yung civil society organizations, even ang simbahan, katuwang din po natin sa pag-promote ng pagbuo ng pamilya para mas palakas po sila, lalo na doon sa moral side po ng usapin ng pagbuo ng pamilya. So lahat po practically ng mga institution na ay minumobilize po natin at yan po yung pinaka-role naman ng CPD na masiguro na lahat ng mga may ahensya na may stake dito ay nagkakaisang nagsusulong nitong advokasya na to. Ito naman po ay ngayon ay August 19 na po. Meron pa po bang mga aktibidad na spearheaded po ng CPD na dapat pang abangan ng ating mga kababayan ngayong National Family Planning Month? Opo, yung as I mentioned po kanina, yung sentro po ng celebration natin ay nasa mga local government units, kaya po yung mga pagbibigay ng isa sa mga serbisyo po na isinusulong natin sa pag-celebrate po ng Family Planning Month ay ang pagsiguro na yung mga services natin ay sa mga health facilities ay available, may mga LGU rin po tayo sa pagkatuwang ng ating mga opisina sa Rion ay nagkakandak din po ng mga family planning and reproductive health caravans kung saan doon sila nagbibigay ng mga serbisyo. So para po sa mga kababayan natin na nagplaplano at nangangailangan po ng serbisyo on family planning, huwag po kayong magatubiling pumunta po sa mga pinakamalapit na health center kung saan pwede mabigyan po kayo ng tamang impormasyon at yung appropriate na services na pangangailangan nyo para masiguro na maplano nyo na maigi ang inyong pamilya. At bago ko po kayo pakawalan, DED Takardon, ay meron po ba kayong panghuling mensahe na lamang po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon? Opo, sa katulad na nabanggit ko po kanina sa lahat ng pamilyang Pilipino, ang pagplano po ng pamilya or family planning ay napakahalaga para masiguro ang paggunlad ng ating pamilya. Kaya hinikayat po namin kayo na kung kayo po nangangailangan ng mga serbisyo at mga impormasyon para kayo ay mas matulungang maplanuhin ang inyong pamilya, punta po kayo sa mga health centers, sa inyong mga LGUs at syempre po sa website at saka sa social media po ng Commission on Population and Development para makakuha po kayo ng mga tamang impormasyon. And with that, maraming salamat pong muli, DED Takardon, sa pagsama po sa aming programa. Sa ulitin po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sa pagkakataong binigay niyo. At atin na pong nakasama dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development o CPD, walang iba kundi si Ginoong Lolito Takardon Jr. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas ng mga inisyatibong pangkalusugan lalo na sa mahihirap sa lokal na pamahalaan. Kabilang anya rito ang pagpapaganda ng mga barangay health center, pagpapatayo ng mga specialty centers sa iba't ibang rehiyon at pagkakaroon ng isang doktor kada LGU. Sabi ng Pangulo, mahalagang magsimula ang reforma sa mga nasa laylayan ng lipunan upang matiyak na hindi sila napagkakaitan ng serbisyo ng gobyerno.
basta't nagkasakit, sana naman hindi na masyado silang mahirapan at hindi sila natatakot pumunta sa ospital para magpagamot dahil mahal ang gamot, mahal magpatingin, mahal magpa-confine. Kaya yung last SONA ko, we introduced already zero billing in all of DOH hospitals. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, maayos na proseso para sa implementasyon ng Bayad na Bilmo program, pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng DOH hospitals. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ospital ng Department of Health sa buong bansa na tiyaking maayos na naipatutupad ang zero balance billing policy upang hindi mahirapan ang mga pasyente. Ayon sa Pangulo, sa ilalim ng programa, wala na dapat babayaran, wala ng karagdagang dokumento o anumang requirement na kailangan sa paglabas sa ospital ng isang pasyente. Bagkus, pipirma na lamang anya ang pamilya ng pasyente na tila nag-check out sa isang hotel. Pagbibigay diin ng Pangulo, lahat ng gastusin ay sasagutin na ng PhilHealth at ng DOH. Payo rin ni Pangulo Marcos, kung hindi naman kailangan magpa-confine, mas mainam kung dumaan muna sa Bukas Center upang matignan kung magagamot ang kanilang karamdaman doon. Sa oras na hindi sapat ang serbisyo ng Bukas Center, saka sila i-refer sa DOH Hospital kung saan ipinatutupad ang zero billing policy. To make sure na lahat ng ospital sa buong Pilipinas alam nila ang procedure. Kasi bago ito. But I think kaya naman nila because maliwanag naman kung ano yung PhilHealth, ano yung sa DOH, at sinong qualified. Lahat naman halos qualified. This is for kung kailangan magpa-confine. Pagka hindi kailangan magpa-confine, tinuturuan natin ang ating mga kababayan, pumunta muna sa Bukas Center. Baka naman, yung kung ano yung reklamo nila, baka maayos naman sa Bukas Center. Pero kung hindi kaya ng Bukas Center, papupuntahin naman sila sa ospital at aalagaan din sila. And again, zero billing. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na patuloy nilang tatrabahuhin ang pagpapatupad ng zero billing sa lahat ng ospital ng gobyerno sa buong bansa. Sa kanyang pagbisita sa isang ospital ng gobyerno sa Tacloban, siniguro ng Pangulo na lahat ng pasyenteng naka-admit sa ward ng mga DOH-accredited hospitals ay walang babayaran. Ayon sa Pangulo, may maganda ng improvement sa implementasyon pero hindi titigil ang kanyang administrasyon hanggang sa maipatupad ito sa lahat ng ospital ng gobyerno. Sige, patuloy lang. Pagagandahin pa natin. This is one good thing, pero marami pa na kailangan gawin for the healthcare system. And magagawa naman natin. Makikita tayong improvement talaga. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinuri naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga healthcare worker at staff ng Eastern Visayas Medical Center dahil sa maayos na pagpapatupad ng zero billing o zero balance billing policy ng gobyerno. Sa polisiyang ito, hindi na kailangan pang maglabas ng pambayad ang mga pasyente sa kanilang hospitalization. Nakita ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa ospital ang maayos na paggabay ng mga staff sa mga pasyente at pamilya nito sa pagpoproseso ng kanilang pagkaka-ospital. Walang dagdag na bayad, wala nang dokumento, wala nang kailangan gawin. Pipirma na lang. Pwede na nilang iuwi ang kanilang pasyente. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, makukumpleto na ng Marcos administration ang pamahagi ng Patient Transport Vehicles o PTV sa mga lungsod at munisipalidad sa buong bansa. Nasa 75% na ng mga lokal na pamahalaan ang nabigyan ng PTVs. Sabi ni Pangulong Marcos, marami pang ambulansya ang paparating sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng pagpapalakas ng gobyerno sa ating emergency healthcare system. Aniya, pangako ng administrasyon na tiyakin na lahat ng probinsya, lungsod at munisipalidad ay mayroong access sa emergency medical transport. By the end of the year, we will start already the second round. Kasi pag natapos na namin mag 100% na lahat itong 1,642 na bayan at saka lungsod, babalikan din namin. Meron dyan talaga, yung maliit, okay na yung isa. Pero yung malalaki, kulang. So baka bigyan na naman natin ng isa pa. So we have to patuloy lang namin gagawin hanggang medyo naman maayos na yung ating sistema. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, makakabili na ang mga mangingisdang Pilipino ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Meron Na program simula sa Agosto 29. Inanunsyo ito mismo ng Department of Agriculture o DA. Ayon sa kagawaran, mabibigyan din sila ng pagkakataon na makabili ng bigas hanggang 10 kilo kada buwan. Para sa pamahagi, makikipag-ugnayan ang National Food Authority o NFA sa Philippine Fisheries Development Authority para maging available ang mga stock ng bigas sa mga fish ports nito sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tuloy-tuloy na aplikasyon para sa Civil Service Exam, planong buksan ng Civil Service Commission sa huling quarter ng taon. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Para mas maraming aplikante ang magkaroon ng pagkakataong makakuha ng Civil Service Exam, pinaplano na ng Civil Service Commission na gawing tuloy-tuloy ang aplikasyon para sa CSE. Ayon kay CSE Chairperson Atty. Marilyn Yap, layo ng bagong inisyatiba na mapadali ang proseso ng pag-apply lalo't karaniwang problema ng mga aplikante ang hirap makapasok sa online system o makapila para sa aplikasyon. Bago naming initiative ngayon na hopefully we can implement for the last quarter of 2025, continuing ang registration for exams. Tuloy-tuloy ang registration para makapag-apply ng permit para sa exams. Tapos kung ano yung available, depende sa available na slots, ika-cut off natin. I-schedule na ulit natin yung mga ibang nakapila para naka-register nila prior to their exams. Para tuloy-tuloy na yon. Dagdag pa ni Chair Yap, kasama rin sa plano ng komisyon ang muling pagsuri sa uri ng pagsusulit. Target ng CSE na palawakin kasi ang saklaw ng general information tungkol sa pamahalaan at mas ituon ang pagsusulit sa competency requirements para sa pagpasok sa serbisyo publiko sa halip na manatiling nakasentro lamang sa aptitude exam. Layunin nito na mas maraming Pilipino ang magkaroon ng eligibility at pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Mula sa CSE para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Civil Service Commission maglulunsad ng 2025 Government Job Fair bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th Philippine Service o Philippine Civil Service Anniversary. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jolimar Acuyong. Inilunsad ng Civil Service Commission ang 2025 Government Job Fair na gaganapin mula September 1 hanggang 5
sa lahat ng 16 CSC regional offices sa buong bansa, maliban sa Cordillera Administrative Region na itinakda sa September 9. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 125th Philippine Civil Service Anniversary na mag-aalok ng mga trabaho sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang national government agencies, local government units, government-owned and controlled corporations, at state universities and colleges. Ayon sa CSC, bukas ang job fair para sa lahat ng aplikante, kabilang ang mga persons with disability, mga miyembro ng indigenous communities at anuman ang kasarian. Maaaring magtanong hinggil sa job vacancies, alamin ang requirements at magsumite ng application on-site. Mag-aanunsyo ang bawat CSC regional office ng eksaktong venue para tiyaking accessible at convenient ito sa publiko. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jola Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, 40 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Nigeria, balik bansa na. Ang kabuang ulat ihahatid man sa atin ni J. Mark Dagala. Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers sa kanilang pangako na isa sa prioridad ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito yung makaraang masagip at ligtas na makabalik sa bansa ang nasa 40 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Lagos, Nigeria. Kahapon, dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang Qatar Airways Flight QR932 lula ng mga naturang Pinoy habang mananatili naman sa Lagos ang isang babaeng nanganak habang nakakulong hanggang sa maaari na titong bumiyahe. Ayon sa DMW, kabilang ang mga naturang Pinoy sa mga naaresto matapos sa malakihang raid na isinagawa ng pamahalaan ng Nigeria noong Disyembre ng nakalipas sa taon. Nabatid na ang mga ito ang ginagamit ng sindikato para sa cryptocurrency at cloud scam operations sa nasabing bansa at pinangakuan pa ng trabaho bilang customer service representative na may sweldo na 1,000 dolyar sa loob ng 6 na buwang kontrata. Dahil dito, nakatanggap ng 50,000 pisong tulong ang mga umuwing Pinoy mula sa DMW Action Fund, temporary accommodation mula sa OWA, gayon din ang tulong medikal at psychosocial mula naman sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mga kontraktor at mambabatas na sangkot sa mga irregular na flood control projects dapat pangalanan na ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nais ni Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri na mapangalanan na ang mga individual na nasa likod ng korupsyon at pananamantala sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Zubiri, hindi lang pangalan ng mga kontraktor ang dapat na isa publiko, kundi maging ang mga mambabatas na nag-sponsor o nagsulong ng amyenda para mapondohan ang mga palpak na flood control projects. Kabilang ito sa mga nais malaman ng senador sa magiging pagdinig ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa issue. Dapat anyang simulan na ang pagpapangalan na makapaghain na ng mga kaso at maipatupad ang mga nararapat na batas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Zubiri. Hindi lamang ang contractor at sino mga may-ari ng contractors. Sana ibanggit din po nila sino yung mga nag-sponsor nito, mga budget na ito. Kung amendment po yan, ilabas kung sino nag-amend sa budget for this. Corruption does not end with the contractor alone. Corruption ends with those who insert it in the budget. That's what we need to do. If you want to get rid of the corruption, we have to start naming names, cases should be filed, and the law should be implemented. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, party list lawmaker hinimok ang Pangulo na ipa-lifestyle check ang mga DPWH officials. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Humirit si kamanggagawang party list Representative Eli San Fernando kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpalabas ito ng kautusan para sa mandatory lifestyle check at audit ng SALN at bank accounts ng mga DPWH Regional Directors at District Engineers sa buong bansa.
Anya kung talaga seryoso ang administrasyon na panagutin ng mga nasa likod ng palpak na flood control project ay pag-uutos ito ng Pangulo. Giit ng mambabatans kung malinis naman ng mga opisyal ay wala silang dapat ikatakot at itago. Naniniwala si San Fernando na sa pamamagitan ng lifestyle check ay makikita ang mga tiwaling opisyal at mas magiging madali para sa gobyerno na hanapin ang mga kasabot nila, congressman, senador o sino mang makapangyarihang tao man ito na pumuprotekta sa kanila. Punto pa niya na hindi basta maliit na issue ang korupsyon sa flood control projects kundi isang banta sa buhay ng taong bayan sa gitna na rin na lumalalang climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Catherine Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Bases Conversion and Development Authority at isang Indian engineering firm lumagda ng isang agreement para sa pagpapatayo ng 4 billion pesos na waste-to-energy facility sa Capas, Tarlac. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Kapwa lumagda ang Bases Conversion and Development Authority at ang Indian engineering firm na Otamergy Limited sa isang waste-to-energy facility na itatayo sa Capas, Tarlac. Ayon nga kay BCDA President and CEO Joshua Bingkang na mahalagang naturang proyekto dahil sa panibago mapagkukunan ng energy supply ang Pilipinas at makadagdag sa supply ng enerhiya sa ating bansa. Dagdag pa ni Bingkang na makatutulong din ang nasabing proyekto sa pagkuha ng mga solid waste na mula sa mga munisipyo sa Tarlac at sa ilang karatig lalawigan at maaaring makapagambag ng 12 megawatts supply sa enerhiya sa Central Luzon. Ang proyekto ay nagkakalaga ng 4 billion pesos at itatayo sa 4 hektare lupain sa Capas, Tarlac na nakuha ng ating bansa sa pagbisita ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 5-day state visit nito sa India. Mula rito sa BCDA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine Statistics Authority o PSA, hinikayat ang publiko na gamitin ang Digital National ID. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal. Hinihikayat ng Philippine Statistics Authority ang publiko na i-download ang kanilang Digital National ID. Base sa social media post ng PSA, maaring ma-download ito sa pamagitan ng eGov.ph app o sa mismong National ID website. Binigyan din ng PhilSys na tinatanggap ang digital ID na ito sa mga transaksyon sa mga remittance center, bangko at marami pang iba. Samantala, paglilinaw naman ng PSA na hindi maaari ang pagpapaimprinta nito sa kadahilan ng tanging PSA lamang ang otorisado na maglimbag ng mga national ID. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, dating LTFRB Executive Director hinatulang makulong ng 6 na taon dahil sa katiwalian. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Hinatulan ng Sandigan Bayan ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong ang dating Executive Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Samuel Alyosios Hardin matapos mapatunayang lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019. Bukod sa pagkakakulong, pinatawan din si Hardin ng habang buhay na disqualification sa paghawak ng posisyon sa gobyerno at ipinag-utos ng korte na isaoli niya ang 4.6 million pesos na tinanggap niya mula sa isang aplikante sa korte upang i-remit sa Bureau of Treasury. Ayon sa kasong isinampa noong 2023, humingi at tumanggap umano si Hardin ng pera mula sa isang individual noong March 27, 2019 kapalit ng tulong para makakuha ng Certificate of Public Convenience o Root Measured Capacity mula sa LTFRB. Itinalaga si Hardin sa LTFRB ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2018 ngunit nasuspende makalipas lamang ng 1 taon sa utos ni
dating DOTR Secretary Arthur Tugade at tuluyang nasibak sa serbisyo noong December 2020 dahil sa kasong grave misconduct ayon sa Office of the Ombudsman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang paalala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balaligan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Presyo ng bigas bumaba pa ayon sa Department of Agriculture o DA Region 1. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Kinumpirmaran ni Miss Irene Taktak iti Department of Agriculture Region 1 iti paragbaba ti presyo ti bagas kas na ibasari ti paragmonitor ti ahensya kadwada ti Department of Trade and Industry. Kunana makaumanay met ti supply ti bagas rason anay maltik iti negative 13.3% inflation ti bagas para iti bulan ti Hulyo 2025. Inbatad ni Taktak agapupay iti produksyon ti dry season ket ado ti supply ti bagas. Inayo na anay swat button ti benteng bigas meron na wenno BBM na iti Ilocos Norte. Siguro ang isa din po na nakapag-contribute po doon sa pagbaba ng bigas, nag-roll out na rin po kasi ang probinsya ng Ilocos Norte nung BBM na o yung benteng bigas meron na. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO, Land Transportation Office o LTO, nakapamahagi na ng mahigit 8,000 motorcycle plates sa Ilocos Region. Narito si Albert Kawile para sa balita.
Nabalagi ti panakaywaras ti Land Transportation Office, ti 8,770 aplaka ti motorsiklo iti Ilocos Region, kas paset ti nationwide plate distribution caravan na. Panggap ti nasaw nga inisyatiba, ang mapadaras ti panakaywaras dagiti pending plates, kas panangsurot iti direktiba, da Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., ken Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Indawluan ti panakaywaras the LTO Region 1 Director Glorioso Daniel Martinez, ken Assistant Regional Director Engineer Eric Suriben. Iti panakitinulong dagiti lokal na gobyerno ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, ken Pangasinan. Panggap ti LTO pagpatinggan ti plate backlog, ken siguraduan ti naintyempuan na panakaited dagiti plaka kadagiti motorista, amang marka iti addang agturong iti nasaysayat a serbisyo publiko. Ti plate distribution caravan ket paset tinalawlawa kampanya nga idolwan ni LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, tapno mapasayat ti kinaepisyente ken naparapartak a panakaywaras ti plaka iti intero a pagilyan. Makikoordinar ti LTO kadagiti lokal na gobyerno tapno masigurado anananayas ti proseso ti panakaywaras ken maypay ti kasapulan ti adadupay a motorista. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Adolescents Sexual and Reproductive Health Workshop isinagawa sa ilang kabataan sa Borongan, Eastern Samar. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Ang lokal nga pamunan ng syudad ng Borongan ay pinaganbuhatan ng City Health Office, kabakyangan City Population and Development Office, ng Borongan City Pantawid. In malang puson nga nagdumaray ng workshop may tungod han Adolescents, Sexual and Reproductive Health nga may titulo Healthy Young One sa Borongan Eastern Samar, hadi pala maihang gayon. Paano yung aktibidad nga mapahitas itong hibabruan na kumpiyansa sugad man kakayahanin kabatanunan nga magagamit para mas maupay pang kabubuasan. Ang mga batanon ingin edukar han health workers han Borongan RHU may unong estado ni ira panlawas ang mga katungod para makatagamtam han mga serbisyo panlawas. Ngan komprehensibo nga pag-iristorya may unong han sexual education o gan pag-iristorya han mga issue ha gender and sexuality. Para gihapon ini nga masiguro nga ini nga mga kabataan in mahibaro kasumpay hin masunod. Adolescent Sexuality and Reproductive Health, HIV and AIDS Awareness, ngan anti-smoking advocacy. Tikang diri syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. 20 pesos kada kilong bigas matagumpay na inlunsad sa Maasin City, Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Ana-ana sa dakbayan sa Maasin ang bugas nga tag 20 pesos matag kilo subay sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. Formal nga gilusad niaging Agosto 14 sa Barangay Cumbado, Maasin City, Southern Leyte kan sa mga hinahimong pilot barangay ang 20 pesos nga kilong bugas atol sa paglunsad sa kadiwa ng probinsya. Matud pa kang Provincial Administrator Engineer Nelson Tan, anaa sa 39 million pesos ang gialokar sa probinsya ug sang kuniyang panlalawigan aron suportaan ang implementasyon sa programang Benting Bigas Meron Na sa Presidente. Nasaran pinagi kang Vice Governor Rosa Emilia Mercado nga miagi og resolusyon karong tuiga para i-subsidize ang gasto aron mabaligya sa 20 pesos ang bugas. Ang iyang masaran nga gikan pa ang bugas gikan sa mga lokal nga mag-uuma sa St. Bernardo ug Hinunangan. Dako ang pasalamat ni punong barangay Rodley Galion sa mga inisyatiba sa lokal nga kagamhanan na nagmalampuson pinaagi sa pag-adapt sa maong programa. Gikan diri sa Sogod, Southern Leyte, Dalia Abiara Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang Mindanao, top 5 best breastfeeding rooms sa mga barangay ng Cagayan de Oro, pinarangalan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Gipasidunggan sa City Health Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro, pinanguluhan ni Dr. Rachel Delia, ang City Health Officer, ang paghatag og pasidungog ngadto sa mga barangay nga adunay best breastfeeding rooms
ning dakbayan ni adtong adlong Lunes, Agosto 18 ning kasamtangang tuig atol sa flag raising ceremony sa City Hall Quadrangle. Isip kabahin sa pagsuulog sa breastfeeding month ning bulan sa Agosto. Lakip sa top 5 mao ang Barangay Nazaret, Barangay Mambuaya, Barangay Kamaman-an, Barangay Kalituan ug Barangay Gusa. Ang mao mga barangay nakadawat og Certificate of Recognition. Mayon man usab aga cash prize ka 5,000 pesos isip pag ila sa ilahang pagpaningkamot sa paghatag og limpyo hapsay nga lugar alang sa pagpasuso sa mga kabataan. Nakadawat usab og Certificate of Appreciation ang mga barangay nga adunay limpyo og organisado nga breastfeeding rooms nga mao ang Barangay 24, Barangay Tablon, Barangay Makabalan, Barangay Bulwa, Barangay Lumbia, Barangay Bayanga, Barangay Balulang o Barangay Indahag. Gikan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kukoy Bilina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng dapitan sa Zamboanga del Norte na mahagi ng tulong pinansyal sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Narito si Bless Boyan para sa balita. Personal nga gipanguluhan sa kagamhanang lokal sa lungsod sa dapitan Zamboanga del Norte ang pagpanghatag og pinansyal nga tabang alang sa mga pamilya nga naapektuhan sa bagyong Krising ug habagat kaniadtong bulan sa Hulyo niining tuiga. Kini pinaagi sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, di inahatagan og ayuda ang pipila ka residente nga adunay kantidad nga 10,000 pesos ug 8,000 pesos gikan sa nagkalain-laing barangay. Ang mga nahatagan og tabang gibase sa report sa mga damage nga gihatag sa ilahang mga barangay kapitan pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO kauban ang CSWDO. Matod pa sa alkalde sa lungsod nga si Mayor Belen Uy, padayon ang ilahang pagpanghatag og ayuda sa matag pamilya nga naapektuhan sa kalamidad aron makadawat dayon sa gikinahanglan nga tabang tungod sa nahitabong epekto sa panahon. Dugang paniini nga ang kagamhanang lokal sa dapitan kay magpabilin nga andam sa pagtubag ug paghatag og suporta sa mga dapitanon samot na sa panahon sa kalamidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan mula sa Zamboanga. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan makalipas ang ilang paalala. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health.
Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. DepDev ibinida ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Inihayag ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na nananatiling matatag at mabilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng pandaigdigang hamon. Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Kamara, inihayag ni Balisacan na sa loob na nakalipas na 15 taon ay nakapagtalaga ang Pilipinas ng 6 hanggang 7% GDP, maliban na lang noong 2020 na bumaba dahil sa COVID-19 pandemic. Pero nitong unang quarter ng 2025, nakamit pa rin natin ang 5.4% na growth rate na isa sa mga pinakamabilis sa paglago sa Asia. Ayon kay Balisacan, umabot din sa 5.5% ang paglago ng GDP noong 2023 at 5.7% naman noong 2024 habang bumaba ang unemployment rate mula 6% noong 2022 tungo sa 4.2% ngayon 2025. Katumbas naman ito, mahigit 4.1 na milyon na trabaho na nalikha mula noong 2022. Bunsod naman ito ay napukaw din ang atensyon ng foreign investors. Katunayan mula anya Enero hanggang May 2025, umabot ang net foreign direct investment ng bansa sa $3 billion. Napababa din anya ang poverty incidence sa 15.5% noong 2023 mula sa 18.1% noong 2021. Ngunit nananatili pa rin anya ang kanilang mithiin na maibaba ito sa single digit. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, kinilala ng Malacanang ang malaking papel ng mga maliliit na negosyante sa bansa sa pangkabuoang ekonomiya ng Pilipinas at sa pagpapakilala sa buong mundo ng mga produkto ng bansa. Sa awarding ceremony ng Outstanding MSMEs at Presidential Recognition for Outstanding Development Partners, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinagdiriwang ng administrasyon ang mga katuwang ng pamahalaan sa pagbukas ng mas maraming oportunidad para sa taong bayan. Makakaasaan niya ang mga negosyante sa bansa lalo na yung mga maliliit at nagsisimula pa lamang na ang gobyerno patuloy na nagpapatupad ng mga hakbang na mapaganda sa business climate ng bansa, magsusulong ng inobasyon, mapabilis ang mga proseso at makapanghatak pa ng mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, aniya mas magiging competitive ang mga negosyo sa bansa at lalo makakasabay ito sa pandaigdigang merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagtalima ng e-wallet platform sa direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, welcome sa grupong Digital Pinoys. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Ikinalugod ng Digital Advocacy Network na Digital Pinoys ang agarang pagtugon ng mga e-wallet sa utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tanggalin na ang icons at in-app links sa online gambling platforms. Partikular dito ang GCash at Maya na nag-deactivate ng online gambling portals
sa kanilang app. Ayon kay Ronald Gustillo ng Digital Pinoys, nagpapasalamat sila sa mabilis na tugon ng mga e-wallet platform na maalis ang in-app redirection patungo sa mga online gambling sites. Kasundito, nanawagan ito sa e-wallet platforms na agad suriin din ang mga account na ginagamit naman ng mga illegal na gambling sites para sa cash-in features. Una nang sinabi ng grupo na dapat patawan ng mabigat na parusa gaya ng suspensyon o tuluyang pagbawi ng kanilang lisensya ang mga app na hindi susunod sa direktiba ng BSP. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, para naman sa ating palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ngayong Martes, Agosto 19, ang halaga ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 6 centavos. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 44 pesos and 44 centavos. Nasa 4 centavos naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 pesos and 94 centavos ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nasa 7 pesos and 30 centavos. Ang British pounds naman ay katumbas ng 77 pesos and 10 centavos. Nasa 66 pesos naman and 55 centavos. Ang euro, nasa 41 pesos and 35 centavos ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 pesos and 21 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, masusubaybayan nyo na po ang ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia, at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nagbigay ng update ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ukol sa naturalization ni Benny Boatwright III para makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Ibinahagi ni SBP Executive Director Erica D. nitong Lunes na ang federasyon pati na rin ang dating San Miguel Beerman ay nag-aantay na lamang sa senyales ng gobyerno. Nagsimula ang proseso para sa naturalization ni Boatwright noong 2024 kung saan si dating Senador Sonny Angara ang naghain ng panukala sa 19th Congress sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2646 na bigyan ang dating San Miguel Star ng Philippine citizenship. Sa kasamaan palad, nagtamo si Boatwright ng Achilles noong Agosto 2024 at dahil dito nahinto ang pagdinig sa naturalization nito. Kahit nagkaroon ng sagabal at ngayoy malapit nang gumaling si Boatwright, binigyan diin ng SBP na magpapatuloy ang proseso bago pa man nagtamo ng injury ang 6'10" forward. Sinabi ni D na inaantay na lamang nila na ma-schedule ang pagdinig sa Kongreso at sinabi ding nakatakdang maglaro si Boatwright sa Taiwan kaya't mas madali siyang makapunta sa pagdinig kung sakasakali. Sa ngayon, magsasama-sama muli ang Gilas sa Nobyembre para sa first window ng 2027 FIBA World Cup qualifiers at si Justin Brownlee ang naturalized reinforcement ng Nationals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nangako ang kauna-unahang Pilipinas United 3-on-3 League o PUL ng mataas na aksyon sa oras na magbukas itong darating na Sabado. Magsasabong ang 12 koponan sa Men's Division at 8 sa Women's Division na gaganapin sa Ayala Malls, Manila Bay para sa papremyong $5,000 at $3,000 ayon sa pagkakasunod. Bilang karagdagan, ang kampyon mula sa men's bracket ay bibigyan ng ticket sa FIBA 3-on-3 Kaohsiung Challenger sa Oktubre. Nakatakdang pangunahan ni celebrity bowler David Licauco ang Taho Story A at isa rin sa kakatawan ng bansa ang half-court group o Hoop Jeep, Sydney Onwiberis U-Guard, Dunker David Carlos's Activate Sports, AMG Physical Therapy Clinic, Smile 360 Dental Clinic, Solaris at Taho Story B. Mga kalaban ng mga lokal na koponan ang mabigat na international teams na kasama ang Ninja Airs at SBB mula Japan, Dame Dolia ng Vietnam at Kuala Lumpur ng Malaysia. Sa kabilang panig, dadalhin ni two-time UAAP Most Valuable Player Casey De La Rosa ang bandera para sa Gilas Pilipinas Women Under-23 na sasamahan ng mga top local clubs na Euratex Dream at Pilipinas Angilas sa Women's Division. At kinukumpleto ng women's side ang mga international teams ng Maurice Lacroix mula Japan, Harimau Black and Yellow ng Malaysia, Hanoi 3-on-3 by Amigos ng Vietnam at Jump Shot ng Singapore. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaking hakbang ang ginawa ni Kai Sotto tungo sa kanyang recovery mula sa anterior cruciate ligament o ACL tear. Nagpatuloy ang non-contact training ng 7'3" star ng Gilas Pilipinas nitong linggo, 7 buwan pagkatapos magkaroon ng torn ACL sa kanyang kaliwang tuhod na kinailangang operahan noong Enero. Sinamahan ni Sotto ang kanyang koponan na Koshigaya Alphas sa kanilang training camp sa Saitama
dahan-dahang binabalik ang kanyang forma bago magsimula ang 2025 to 2026 Japan B-League season na nakatakdang magsimula sa Oktubre. Sa isang post sa Instagram, ibinahagi ng big man na nagbabalik ito sa koponan ng Koshigaya para sa susunod na season. Sinabi ni Soto na pinapakiramdaman pa niya ang lagay ng kanyang tuhod at anya, hindi niya pwedeng madaliin ang kanyang recovery. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maghahanda na para sa kanilang pagsabak sa 2025 World Boxing Championships ang Filipino boxers na pangungunahan nina Olympic medalist Carlo Paalam at Ira Villegas. Susukatin ng dalawa ang kanilang level sa gagawing training camp sa Sheffield, England bago ang pinakahihintay na tournament sa Liverpool Arena sa kaparehong bansa. Ang Tokyo Games silver medalist na si Paalam at Paris Olympics bronze medalist na si Villegas ay dalawa lamang sa 8 Pinoy na aakyat ng ring para sa boxing event na gaganapin mula Setyembre 4 hanggang 14. Kasama nila na aasinta ng ginto ay sina SEA Games medalist Risa Paswit, Ronald Chavez Jr., J. Brian Baricuatro, Jun Milardo Ogaire, Ashley Fajardo at Ofelia Magno. Mahalaga ang World Championship sa England dahil magsisilbing krusyal na hakbang ng Philippine boxing team tungo sa 2028 Los Angeles Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, bago maglaro sa NCAA Senior Basketball Tournament, tinataas na ni EJ Castillo ang level ng kanyang laro. Kasalukuyan nagsasanay ang papasok na Emilio Aguinaldo College rookie guard kasama si NBA star Steph Curry sa China na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makasalamuha ang magagaling na shooter sa mundo ng basketball. Ilan ang 19 anyos na si Castillo na isang 2-time Mythical 5 member sa NCAA Junior Ranks sa mga naimbitahan na lumahok sa Curry Camp 2025 sa Chongqing, China na sinamahan ang kapwa Pinoy hooper na si Koji Buenaflor ng University of Santo Tomas para sa 4 na araw na programa. Inaasahan na ang paglahok ni Castillo sa training camp ay lalong hahasain ang kanyang kakayahan bago ang kanyang paglalaro sa NCAA Season 101 kung saan nakikita ang Generals na isa sa mga bigating koponan na posibleng makopo ang kampyonato. Kakagaling lamang ng EYAC sa pambihirang quarterfinals appearance sa 2025 Phil Oil Eco Oil Preseason Cup bago masweep ang Under-25 Cheng Hu Cup 2025 sa Indonesia nitong Hulyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismos o chismos ang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Umamin na ang TV host actress na si Maine Mendoza na minahal niya ang kapuso actor at Asia's multimedia star na si Alden Richards, pero hindi raw nanligaw sa kanya si Alden noong kasagsagan ng kasikatan ng Aldab at ng phenomenal kalye-serye ng Itbulaga. Sa podcast ng Tamang Panahon ng mga kapwa niya Dabarkads na sina Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo Ballesteros, Alan Kay at ang creative head ng naturang show na si Jenny Ferre ay diretsahang inamin nga ni Maine ang naramdamang pag-ibig nito sa kanyang on-screen partner. Inamin rin ni Maine na nahulog ang kanyang damdamin sa kapuso actor, pero hanggang special friendship lamang yon at hindi na ito umabot sa seryosohang relasyon. Gayunpaman, naging maayos ang naging samahan ni na Alden off-cam at naging maayos rin ang closure ng kanilang tambalan. Kasunod nito, inimbitahan pa ng aktres si Alden na bisitahin uli ang Dabarkads para ibahagi ang kanyang mga kwento tungkol sa kanilang tambalan, ngunit wala pa itong kumpirmasyon hanggang sa ngayon dahil noong nakaraang podcast nga ay hindi ito nakapag-guest dahil sa dami ng commitments ni Alden. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa natin chika for today, naghahain ng formal na reklamo sa korte ang Nation's Girl Group na BINI laban sa ilang personalidad na sumisira sa kanilang imahe. Personal na nagtungo ang mga miyembro ng naturang grupo kasama ang kanilang legal counsel na si Attorney Joji Alonso sa Hall of Justice ng Santa Rosa, Laguna upang maghain ng reklamong unjust vexation sa ilalim ng Article 287 Section 4B ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagugat ang reklamo ng P-pop girl group sa isang splice video na kung saan ay sinusubukan nire-rate at tinitikman di umano ng mga miyembro ng BINI ang mga Filipino street food. Ayon sa legal counsel ng grupo, pawang negatibo ang nilalaman ng splice video na siyang nakakaapekto sa imahe ng grupo, kaya humantong sila sa pagsasampa ng kaso laban sa mga individual
indibidwal na nasa likod ng mapanirang video. Babala ni Attorney Alonso, sakaling mapatunayan ang idinimandang personalidad, maaring maparusahan ang mga hindi pinangalan ng mga indibidwal ng pagkakakulong ng hanggang 6 na taon bukod pa sa hinihinging 1 milyong pisong danyos sa bawat miyembro ng grupo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, pumalag ang aktres na si Liza Soberano sa ilang mga basher na kini-question ang kanyang pinagdaanang pagsubok sa buhay. Sa kanyang Instagram post, nagbigay ito ng isang mahaba at malaman na mensahe para sa kanila. Sabi niya, people may try to guilt you or shame you for speaking up. Don't let them. Only those with hardness in their hearts will discourage your voice. Cruel people will try to discredit your story. They'll say you are exaggerating or being self-serving. Don't mind them. Only weak people will respond to stories of pain with doubt and interrogation. Pagpapatuloy pa niya sa kanyang mahabang mensahe para sa kanyang mga detractors. Worst of all, some will even try to exploit your story for their personal gain, responding to your pain with gossip and attention seeking, making it a source of entertainment. They will hijack your hardships to seek attention and self-importance. Pay them no mind. Only those with no light of their own need to use their sadness of others as fuel for their egos. Pagtatapos pa ng aktres, you will shine and they will fade away. Ibinahagi ito ni Liza matapos ang kanyang naging revelasyon sa isang podcast documentary kung saan ay inamin niya na dumaan ito sa trauma dulot ng naranasang pang-abuso mula sa kanyang foster family sa Estados Unidos. Kung may ilang mga bashers na hinahamak itong si Liza, ay mas maraming netizens ang nagpaabot ng kanilang positibong mensahe at pakikisimpatya sa naranasang trauma ng aktres noong kanyang kabataan. Nagpasalamat rin ito sa mga netizens at sa mga individual na personal na nagpaabot ng words of empathy at kindness sa kanya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.